Japanese technology is truly innovative. See, before usually when you don't want your room to be made up, you have to put up a sign and hang it by the doorknob. But here in Japan, I don't know how this works. Apparently this is magnetic, but when I knock on the door, it's all wood. But see, it hangs anywhere. Boom! Woo! Hang it there. Boom! Woo! Hang it there. Boom! Woo! Hang it there. Boom! Woo! I'm letting my hair down today. All geared up for Japan. Day 2. Let's go! Welcome to my day 2 here in Japan. I'm back here dito sa Iidabashi train station kasi ibubook ko yung seat ko para sa bullet train bukas papunta ng Osaka. Nung bata ako, nababasa ko lang yung bullet train sa libro o sa encyclopedia. But now, finally, I will get the chance to ride on it. So, samahan niyo ako. Let's go! Punta tayo dito sa office nila. Yung JR Pass ko kasi, tulad ng nabanggit ko dun sa previous na video ko, siya yung pass na mostly dito sa Tokyo, Japan. Pwede mong magamit yun sa almost lahat ng trains, pero hindi lahat. So, mas maganda talaga na kung tourist ka, kukuha ka ng JR Pass. Available lang siya para sa mga tourists talaga. Hindi siya pwede sa mga Japanese citizen. So, discounted price siya. I believe yung binayaran ko is around 232, if I'm not mistaken. 232 US dollars. So, double check ko na lang. I'll get back to you tungkol sa price. And papasok na ako dito. Off ko muna itong video kasi bawal mag-video sa loob. So, I finally got booked. Nakakuha na ako ng seat para sa bullet train tomorrow. I'm so excited. First time ko to, bullet train. Pangarap ko lang to nung bata ako na makita man lang yung bullet train. Pero ngayon makakasakay ako. Dahil yung mga kwento noon sa history, dati sinasabi na yung bullet train talaga ng Japan is the fastest in the world. So, this is gonna be an experience for me. So, this is what the JR Pass looks like. Ito yung para sa mga turista lang, exclusive, na pwedeng bilhin ng mga turista. Kung bibili ka nito, kailangan papakita mo yung passport mo, pati yung tatak ng immigration nila para alam nila na valid na tourist ka. And kung hanggang kung ilang days yung binigay sa iyo ng immigration officer na maging tourist dito. And then, bukas, ito raw yung 10% ko naman na ticket para sa bullet train. So, yeah, I have to keep these tickets. And sabi rin pala sa akin nung binili ko tong JR Pass kahapon doon sa Haneda International Airport, one time lang daw yung pagbili nito. Pag nawala mo, hindi ka na pwedeng bumili ulit kahit may pangbili ka. Kasi one time deal lang yun sa mga tourists. So, talagang ito, tinatago ko dito sa may zipper na bag ko para sure ako na hindi mawawala. So, yeah. Bukas, book na ako, papunta ako ng Osaka, and then after Osaka, papunta ako ng Kyoto. So may correction lang ako doon sa JR Pass na kinuha ko. Yung JR Pass na kinuha ko is valid for 7 days. It's $254.25. So para sa akin, pag kino-compute ko siya habang nandito ako sa Tokyo, parang sa una, mabigat siya, 254. Pero pagka habang nandito ka, na-observe mo yung mga train tickets ng mga Japanese citizens dito, sobrang laki ng discount na nakuha ko na valid for 7 days. So yeah, for me, worth it yung JR Pass kung biyahe kayo dito papunta ng Tokyo. Mention ako ng JR Pass pero hindi ko nababanggit kung ano ibig sabihin ng JR Pass. Yung JR stands for Japan Rail. And then if you guys are wondering kung how do I get around Tokyo? Nung nasa LA pa lang ako, nag-advance purchase na ako ng eSIM for data lang for data sa company na ang pangalan ay Holafly. Ang kinuha ko na package is unlimited data for 10 days. 7 days lang kasi ako dito sa Japan. So yun yung pinakamalapit sa araw ng stay ko dito, which is 10 days. $34 including tax na yon. So
kung calculate mo $3.40, worth it na yun per day kung unlimited naman yung data mo. So, first destination natin for today is Tsukiji Outer Market. So, this is how you use the JR Pass. Pasok mo lang siya, and then, yun lang. Ganun kabilis. And then, gamit ko yung Google Maps dito sa phone ko. So, sinerch ko na siya kanina, yung direction. And then, ayan siya. Susundan ko lang siya. Ano sabi? Sa platform 1 daw ako. So, dito, platform 1. Going to Sudanuma. So, hindi ito yon Sudanuma. Kasi for Chiba to. Yan, punuan ngayon yung train. Kahapon ng first day ko medyo nagugulumihanan pa ako sa train system nila, pero now on my second day medyo sanay na ako. And yun, dito sa station na to, from here, I don't know if you could see it, may cherry blossoms. Ganda, di ba? Ito pala mismo, sa harap ko. Ang babay talaga nila. Pag natatapat sa camera ko habang nakatutok ako dun sa cherry blossoms, simuyo ko sila. Ganda. Minsan, kailangan kong tumigil kasi nakikarried away ako. Alam nyo na, pagka turista ka, hindi ka familiar sa lugar, prone ka sa accident. So, I'll just wait for my train and then I'll see you sa Tsukiji Market. So, I got off the Akihabara train station and sabi ni Google Maps, hanapin ko raw yung Showadori Gate. The reason why I'm not vlogging inside the train is kasi kahit yung public service announcement sa loob ng train, sinasabi nila refrain from talking. Siguro ano pa rin yun, remnants ng instructions from the pandemic. And kung napapansin nyo siguro yung boses ko ngayon parang muffled dahil syempre pag nasa loob ako ng train, I have to wear the mask, I have to respect their rules and obviously their culture, kaya hindi ako nagbi-video inside the train. So yeah, tignan na kung saan tayo darating. Isang Showadori. Tapos hanapin ko raw yung Hibiya line na color gray. Hibiya line 1F. So Showadori Gate 1F. Sundan ko lang yung Showadori Gate 1F. Sabi 65 meters ahead. So I'm getting the hang of this. Sana hindi ako maligaw today. Sana hindi ko ma-jinx. Pagka hindi ka maglalakad, dapat nasa left side ka. Pag maglalakad ka, nasa right side ka. Yun yung fast lane nila sa right side. Sa left yung steady lang. So ito yung Showadori Gate. Pero may toilet. Mukhang kailangan ko muna magwiwi. So pause muna natin to. Syempre bawal video sa loob ng restroom. I'll see you again later. Finally arrived here sa Tsukiji. So, sabi naman ni Google Maps, exit daw ako sa exit 1. So, this is exit 2. Tapos, ayun yung exit 1 para doon ako pupunta sa Tsukiji Outer Market. Tignan natin kung anong meron doon. Okay, tama tayo. Hindi tayo naligaw. Ito yung exit 1, Tsukiji Outer Market. Let's go. Gumamit na tayo ng elevator. Pagod na ako.
Pagod na kakakit baba sa mga stairs dito. Ang cute-cute ng mga elevators nila dito. Talagang alam mong luma. Pag sinabi kong luma, it doesn't mean na minamaliit ko. Ang ibig ko ang sabihin doon is the opposite. Luma, ibig sabihin, dati na talaga silang may technology. So, iba talaga dito sa Japan. Okay, we're all clear. Actually, malaki pa to. Malaki pa tong elevator na to. Usually, half lang siya. Yung tipong 3 tao lang yung kasya. Okay. Exit. So, ito yung Tsukiji Outer Market. Scan natin. Wow. Wow. Ganda. Cherry blossoms kaagad yung makikita mo. Tsukiji. Oh, may temple. Ayoko kasi baka mamaya meron akong mga rules na bawal. Tapos nag-video ako. Hindi ko alam yung culture nila kung okay ba o hindi. So, it's better not to go in. Hanapin na lang natin yung Tsukiji Market. Oh, may Buddhist temple. Buddhist temple pala siya. So, ito siya. Silipin lang natin. Pero hindi tayo papasok. Ganda. Parang merong parang may mass. Kaya lalo akong hindi papasok. Ganda. Oh, yung isang nagbow pa. Kaya medyo hesitant talaga ako kasi yung isang lumabas ng gate nagbow pa siya. So, syempre, may rules sila. Ayoko mag-step on sa mga traditions nila. Baka may magawa akong mali. It's better to be safe, guys. Ganda dito. Although, parang yung typical na industrialized area talaga. Puro buildings. And I need to find the Tsukiji Market. So, balikan ko kayo when I get there. Nandito na tayo sa Tsukiji Outer Market. I hope I could navigate this with my camera. Oh, wala namang masyado palang maraming tao. Pero maliliit yung nila. Maliliit yung kalye. Para lang din akong nasa Manila. So may mga dried dito. I'm not sure kung ano to eh. Pero ito I'm sure dried fish. Parang daing. Pati yun fish. Yun squid siguro. Walkthrough lang muna tayo. Pag may nakita tayo na okay at masarap, bili tayo. Meron dito restaurants. May knives. Nagbibenta ng mga oops! May lumipad na ibon. Octopus, shrimp, ginger and cabbage. Ikot muna tayo. Hanap tayo ng masarap. I have to pull out my cell phone kasi may message sa akin yung minsan ko nga na si Chris. Sabi niya na I have to taste here. Tignan natin kung ano yung message niya sa akin earlier. So, sabi ni Chris, yung egg dish daw yung hanapin ko. So, hahanapin ko siguro yung egg dish na sinasabi niya. Tignan natin kung may makikita ko. Totoo lang, busog pa ako eh. Pero, syempre, since nandito tayo, kailangan nating tumikim. Tignan natin kung may magustuhan tayo. Today is April 1st, April Fool's Day.
It's a Saturday. I was expecting na maraming tao pero kakaunti yung tao. Go with the flow. Ayan, lumipad yung kalapati. Hanapin ko lang daw kung saan maraming crowd. Kung merong maraming crowd, doon daw may masarap. Ito, maraming crowd. Pero walang Diyo. Mukhang hindi tayo papala rin dito. Oh, parang ito yung takoyaki nila. Favorite ko pa man din yung takoyaki. Tingnan natin dito sa kabila. Tingnan natin kung ano yung what's the fuss over here. Yeah, takoyaki. Takoyaki ba nga? I'm not really sure. Tingnan natin yung final product. Kung ano yung itsura. Wala kasing English translation, kaya hindi ko alam kung ano to. Kaya gagamitin ko yung phone ko, translate natin. So, i-Google Translate natin siya. Oh, ito na nga, yung egg. Sabi niya, oh, Konnichimaho roast. Roast? Kanina egg yung sinabi ni Google Translate ah. Nakita nyo naman, di ba? I'm intrigued. Ano ba to? Whatever that is, I think it's good. Ito na nga siguro yung sinasabi ng pinsan ko na egg dish. Gamitin natin si Google Translate. Sabi niya, Tsukiji Monja croquette top with bonito and green flavor. Okay. Yung isa, kimchi mona croquette. Itong isa, cod roe monja croquette top with spicy fish eggs. Hindi ako mahilig sa spicy eh. Yun lang, mukhang hindi ko siya matitikman. And then itong last, ang sabi ni Google Translate, seafood monja croquette topped with seafood. Okay. So, talagang merong language barrier para sa akin. Hindi ko siya masyadong maintindihan. So, let's move on. Ang daming klaseng pagkain, ang daming amoy. I think gusto kong subukan itong grilled squid. Subukan natin. Hi. Hello. Yeah, can I please get a one grilled squid? Yes, one. Please. I have to pay the man 600. Gusto niya bayad muna. Kasi yung long hair ko, baka natakot siya. Mukha raw akong haragan. There you go. Oh, thank you. So, pinutol ko muna yung video ko kasi pinababa ng mama. So, parang ayaw niya na binibideo siya. I have to respect him. And then, ito naman, may announcer naman kasi may padaan na truck ng actually, hindi siya basura. Recyclable siya. Ganun sila dito, papatabihin ka pa. Ha? Iba dito, no? Thank you. So, luto na siya. Andito yung grilled natin. Grilled squid. Kuha tayo ng chopsticks. Nakita ko lang doon sa kaninang mama. Kinuha niya itong gunting. Tapos, ginupit-gupit niya. So, susundan ko lang siya, gupit-gupitin ko muna. Naggupit ko na yung grilled squid. Ayan siya. Kainin na natin. Dito, kung kakain ka nakatayo. Walang upuan, street food talaga. Good. Very good. I paid 600 yen, so roughly around $4.50. Kung sa pesos mahal na siya. Kasi $4.50, 225 pesos na siya at 50 pesos. Sarap. Walang pinagkaiba sa Pilipinas.
Yung mga street food, minsan kailangan mong sumigaw para ma-market mo yung binibenta mo. Kain lang ako ng kain ha. Sarap. Last bite. Very good. Mabuti na lang meron akong dalang tubig dito sa backpack ko. Para hindi na ako bibili. Mas mahal pagka sa mga ganitong areas ka bibili. So tapon ko lang to, then tuloy na tayo sa adventure dito. Tuloy tayo dito. May napanood ako na video ni Miss Ivana Alawi. Wow, my crush. Dito, and I'm not sure kung dito siya, pero kumakain din sila ng street food, sila ng mga kapatid niya. Apparently hindi masyadong busy ngayon, Sabado, and medyo mainit pa kasi maaraw, although malamig yung hangin. Baka kaya siguro ayaw pang lumabas ng mga tao. Okay, mukhang marami dito nakapila. Ganun ulit, grilled squid. Tingnan natin to. Any slice for 300 for one stick? Any slice? Eel, scallop, eel. That's eel. Subukan natin yung eel. Eel. One. Yes, please. Just one. Okay. Thank you. Here's the eel. Punta lang ako dito sa gilid. Let's try it. So, ito na yung eel. Subukan natin. Dito ko binili. 300 yen. Ang sarap. Mahilig talaga ako sa eel, pero yung sauce na nilagay nila pang barbecue, masarap. 300 yen, magkano siya sa dollars? More or less $2.50. And sa peso, mga 125. Done. Tapos na. Biglang ang dami ngayon kung dumating. Pagkabili ko, sumubok lang ako ng isa para makatikim. So yeah, squid, eel, puro seafood ang kinakain ko. I guess I will finish our video dito sa Tsukiji Market. Mukhang naikot ko na yung buong market. I enjoyed it dahil ito yung lumang market nila. May mga candies, dried candies, dried shrimps, nuts, pistachio nuts. Yeah, so I never had the chance to try the egg meal na sinasabi ng pinsan ko dahil sobrang haba ng pila, at saka another thing is spicy siya. So maybe next time. I'm off to the next destination. I'll end this vlog muna dito sa Tsukiji Outer Market. Goodbye! Goodbye, Tsukiji Market. Hope to see you again soon. Bye! I'm not sure kung nasaan akong crossing. This is not planned. Natagpuan ko lang siya. Pero why not? Let's see what's up. I'm here at Ginza. Hello, Ginza. This is how we do it in Japan. We're walking in the middle of the street.